bigay lang ko yung reaction itong si former Senator Panfilo Lacson na sa kasalukuyan ngayon din siya ay tatakbo pagka senador, pero dati to siyang lined up ni Bongbong Marcos, kaya lang parang nagbago ang isip dito, is sabay to sila ni Amy Marcos na nag-declare na lang siya na magiging independent candidate. Di na siya sumanib sa administration na line up. Bukal to siya sa ngayon sa budget pa rin na 2025 budget na napaka-controversial nga to. So ito yung reaction niya ngayon na masabi din na mayroon siyang pananaw dito na hindi maganda ang sa pagkagawa ng budget, at saka napaka-most corrupt na government ang sinabi niya dito kay Bongbong Marcos. So dalawa to sila na isi-share ko sa inyo na kunting opinion ko lang dito. Di ko naman talaga ng pahabain. Basta, ang ko lang dito sa mga politiko ngayon ay bigyan ko ng mga reaksyon. Yung iba kasi dito, naghahanap ng mahabang opinion ko. Yung iba nga, magreklamo pa, balik-balik daw ako, magsalita. Ganun talaga. Pag tayo ng ibang mag-react, di natin maiwasan ng pabalik-balik tayo sa istorya. Kung kayo naman ay magsawa sa aking mga opinion, di pwede. You're free. You're free. Lipat ka ng ibang YouTube channel. Lipat ka ng ibang tao. Nandun kayo, kasi libre naman eh. So kung magustuhan nyo to, please subscribe na YouTube channel. Kasi dito ako ngayon kay VP Sara na tumatayo na bilang tinitingnan ko talaga kung saan ako ngayon. So, kailang beses na dito sa bandang entrada ko to sabihin sa inyo. Na dati kasi nung nakaraang vlog ko lang, nung nakaraan lang itong nasundan nito, na sinabi ko yun na hindi ko to binoto to si VP Sara noong panahon ng eleksyon ng 2022, sila ni Bongbong Marcos. Iba yung binoto ko. Dito ako kay Isko Moreno at saka kay Willie Ong. Yun yung sinuportaan namin dito. So, isa kong OFW, doon po kami sumuporta kay Isko Moreno at saka kay Willie Ong. So, sa tanto-tantong mga araw, tanto-tantong taon, dumating, nakita ko na mukhang agrabyado si VP Sara sa mga galaw dito sa kay Bongbong Marcos noong panahon na yon na nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Doon na lumabas yung itong mga ginagawa nila na political attack dito kay VP Sara. So ito yun, balikan natin si Ping Lacson, former Ping Lacson na ngayon kumakandidato siya ng senador. So mayroon siya nakita dito na naman dito sa administrasyon na to na sobrang hindi maganda nga yung sa mga ginagawa nilang budget. Kaya vocal to siya ngayon sa pagsasalita, lalo interview siya ni Karen Davila, na si Karen Davila talagang dinidiin niya kung ano ba talaga masasabi mo dito sa mga akap, sa mga ipasok ko yung video. Pero ulitin ko, subscribe po muna sa YouTube channel. Paki-like ang video, please lang. Subscribe po tayo. O ang ikinagagalit nyo sa 2025 budget? Ito na ang tawag ni President Bongbong ang description na ginawa niya. Sabi ko, mabait talaga si Presidente. Suboptimal. Sabi ko, hindi suboptimal itong budget ng 2025. Subpar. Maraming problema. Lalo ngayon, may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi ni Congressman Sid na allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, i-fast-track natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report, na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yon. Kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon. Kasi kung may blanco doon, alam mo, pagdating sa plenary, hindi pa rin final document. Kasi subject to ratification by both houses. Pero sa ratification, walang amendment mangyayari doon. It's either they vote to ratify or not to ratify. Okay, but I think let's get straight to the point. The budget is signed, batas na ito. Yes. Ang tanong ko sa inyo, how would you describe the budget? Controversial ang budget na ito in one word other than subpar. Maraming problema, hindi pwedeng one word. Una-una, merong question ng constitutionality. Okay. Why? Education sector.
ang maliwanag yung Constitution na sinasabing yung education sector, ito yung binibigyan ng highest budgetary priority. Lumalabas ngayon, although nag-veto kasi nadagdagan yung public works ng 288 billion. Okay. Naiwan ngayon sa priority yung education sector. Ang kinaiklaim ng DBM, hindi, narinig ko pa yung isang dati kong colleague, Senator Gatchalian, na medyo nireakan ko sa X, sa Twitter. Sinama yung PMA, sinama yung PNPA, sinama yung National Defense College. Na training. Yeah, Yun. no, sabihin natin educational institution, but ito yung catch, nakalimutan na ba nila na yung President's message, yung budget message ng Presidente, nung sinabit yung NEP, National Expenditure Program, sa Kongreso, sa lower house, naka-specify doon, pati yung DBM, meron silang press briefer. Sinabi nila, yung education sector, bibigyan ng highest budgetary priority in compliance with the Constitution. Pero, composed of DepEd, CHED, SUCs, at saka TESDA. 4 lang. Bakit isisingit mo ngayon yung PMA? So, how do you describe that act? Itong ginawa nila? Well, nasa Supreme Court. Pero panluloko ba to? Malalaman natin kung ano maging ruling ng Supreme Court. But of course, what do you final. think? Well, sa tingin ko, merong ganun, parang nagmi-mislead o nang co-confuse. Kasi ba't isasama mo yung mga institutions, learning institutions, na hindi naman kasama doon sa President's message. Okay. Second, mabuti na lang yung dating PhilHealth funds, di ba? Ito, naglagay sila ng additional 2 provisions, special provision, under the unprogrammed appropriations. 3 kasi yan eh. Pag sinabi natin budget, regular, special purpose fund, nandun sa ilalim ng special purpose fund, yung unprogrammed. Dati, at saka since time immemorial, 3 lang yung kondisyon na kung pwede mong gamitin yung special purpose fund or yung unprogrammed. Kung merong pera ang treasury, nag-certify na may pera tayo rito. Pangalawa, merong revenue measure na magpapondo sa proyekto. Ang program, standby fund dyan eh. Pangatlo, pag may approved loan, dinagdagan nila sa bicameral conference sa 2024, nilagay GOCC. Ang category na PhilHealth, GOCC. Kasi nag-i-invest eh. May mga bonds lahat. Tapos yung foreign assisted projects. Mabuti na sa 2025, kaya nga sabi ko, mooted na yung petition sa Supreme Court regarding PhilHealth funds. No? Okay. Dahil tinanggal nila, inamend. Kasi as I was suggesting, sabi ko, amend na lang nila yon. Kasi alam mo, yung General Appropriations Act is a general law. Basic naman, alam na mga abogado ito, hindi pwedeng i-amend ng general law ang special law. Yung PhilHealth Act as amended, pati yung Universal Healthcare Act, mga special laws yun. Okay. So I think we don't have enough time. So ang important, get straight to the point. What's wrong with what happened to PhilHealth? Ang sa PhilHealth, nasa Supreme Court din. But sabi ko nga, malamang ang decision ng Supreme Court yan, magiging ruling, moot and academic. Kasi hindi nagagalawin eh. Okay. Describe AKAP. AKAP, ano yun sa'yo? Pork barrel ba yun? Ano ang AKAP? Maliwanag na pork barrel kasi, alam mo, nahuhuli rin naman sila sa sarili nilang bibig. 26 billion sa 2025. Nagulat ako nung nagsalita yung chairperson ng Finance Committee ng Senate na nag-agree siya sa House dahil napartihan sila ng 5 billion doon sa 26 billion na AKAP. Sabi ko, teka muna, inaamin nyo na ba na kayo yung mag-implementan yan? Bakit siya sabi nyo napartihan kayo? Di ba ang usapan dyan, natatapos yung role ng mga legislators pagkapasa ng GAA, pag napirmahan na yung GAA, pag na-enroll na yung bill. Pero bakit bigla na lang na meron silang 5 billion at may 21 billion yung mga congressmen? Another point, narinig ko si Senator Bato de la Rosa, sinasabi niya na hindi ko natatanggapin yung I will not take it anymore. Maski magkanda hirap-hirap ako sa kampanya, hindi ko nakukunin yung AKAP. Teka muna, kumukuha ka ba dati niyan? Di ba dapat DSWD nag-i-implement at wala kayong pakialam dyan? Kasi ang pakialam nyo lang dyan, i-legislate magkano ba yung kailangan sa AKAP, tapos iwanan nyo na sa implementing agency. Yun ang problema sa budget natin ngayon. Para bang, ano ba ito? Parang Congress na lang ba nasusunod? Maski yung insertions, ito interesting, Karen. But before you talk about the insertions, kung manalo kayo, magkakaroon kayo ng maybe 200 million pesos na AKAP.
if you divide 5 billion to how many senators, you might get 250 million. Tatanggapin nyo ba yun? Walang ganun, Karen. Hindi sa amin yun eh. Pero yung para sa inyo, tatanggapin Hindi sa nyo akin yun. Sa DSWD yun. Ang DSWD is to implement, Yeah. but it is given to the senator for each one. Parang sa congressman. Mali. Karen, Hindi nyo dapat. tatanggapin? Hindi dapat. Bakit ko tatanggapin? Hindi nga dapat. Noon nga mayroong pork barrel na hindi pa na-declare na ang constitutional. Bawat senador mayroong 200 million na hindi pa identified yung proyekto. Ano ito? Saka pa lang i-identify. Lump sum yun. Noon pa lang hindi na ako kumukuha eh. Ngayon pa ba? Di ba? So, anong masasabi ninyo kay Pangulong Marcos Jr. na hinayaan niya yun? Nag-veto nga siya, hindi pa tinanggal yun. Yung pagbibito, ito isang puna ko pa rin ito, no? Hindi mo na kailangang i-veto yung unprogrammed fund. Kasi standby lang yan. Tapos, built-in na yung veto power ng presidente sa unprogrammed. Kasi only the president may authorize the release ng pondo subject to 3 conditions yung nabi ko kanina. Bakit ibibito mo yung built-in na yung veto? Cosmetic lang yun? Baliwala yung veto. Ang ina-expect kong ibibito niya, yung most of the 288 billion pesos na in-insert ng mga kongresista at saka mga senador. Remember, yung budget ng DPWH, I think, nasa less than ng budget ng DepEd, ng education sector, 200, I think 913. Yun ang nangyari. So, ako kasi nung... Pero palagay nyo, bakit hindi pa vinito ni Pangulong Marcos Jr. ang AKAP? Ba't niya hinayaan yun kung pork yun? Hindi ko alam kung ano explanation doon. Pero ano ba yun? Pamumulitika yun? Kasi, ano yun? Hindi. Nakikinig siyempre siya kung ano yung i-advise ng kanyang economic managers, yung DBCC, yung Development Budget Coordinating Committee or Council. So, yun ang magbibigay sa kanyang advice. Ito pwedeng ibito, ito hindi. Hindi naman alam lahat ng presidente. Maski sinong presidente, hindi naman niya makakabi sa lahat yan. Now, some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. Why? Mangled nga beyond recognition. Mismo si President Marcos nagsabi, hindi na namin makilala yung NEP dito sa budget na pinasa ng Kongreso. Ay, ganun talaga ang mga sinasabi niya. Na palagay ko to si Ping Lacson nito siya nagsisi na nag-declare na lang siya na independent candidate kasi nakikita naman siya ngayon na nag-iba talaga tong taon na to sa mga galaw, lalo dito sa budget na napaka-controversial, na kanina lang din na itong si Bebot Alvarez na nag-file ng kaso dito sa ombudsman dito kay Martin Romualdez ng gawa, o sino pang iba dyan, sila ni Saldico, sino pa si Dalipe, at saka itong si sa Marikina, itong si Kimbo, Marikina Congresswoman. So, nag-file sila sa ombudsman ng reklamo tungkol nga dito sa budget. So, kagaya rin ito ni Ping Lacson na siya dito sa budget nga na hindi maganda. Na parang niya na ang presidente na pumirma sa kanyang budget na mukhang daming mga butas-butas. So, dito sa umpisa sa BICAM, narinig nyo naman. So, para sa akin, hindi naman talaga maganda dahil nga dito sa AKAP din na may nabanggit siya mga senador tulad kay Bato de la Rosa na hindi lang niya natapos yun Gusto ko matapos yun kung ano ba talaga ang rin nila ni Bato de la Rosa tungkol dito sa may AKAP. Kasi ngayon sa impeachment ni VP Sara, itong AKAP isa to sa ginawang puhunan nila. At saka itong Kongreso, House of Representatives, nagdagdag to sila kanilang budget. Magkano ang dinagdag dito? Hindi ko na makatandaan kasi ang dami kasi ng mga budget na dinagdag na may binawasan. Kaya ito si Ping Lacson, mukhang hindi nagustuhan itong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Isunod ko to, ipalabas ang video nitong si former Senate President Franklin Drilon na sinabi niya ng the most corrupt, ganun din, the most corrupt government na government. Itong budget nga, itong niya ngayon. Kaya itong si Franklin Drilon na ilang beses na rito na interview sa mga media,
ganun yung nakikita niya na hindi maganda ang pamalakad ni Bongbong Marcos. Itong mga budget ang kanilang umaangal sila dito, nagrereklamo sila dito. Kaya hindi nila maintindihan kung anong mayroon ang mga political advisor dito sa mga tungkol nga dito sa may mga tungkol dito sa mga pangkapirahan. Kaya ito panoorin din sabay-sabay itong kay Franklin Drilon kasi maganda rin to. Tapusin nyo yung mga video kong pinapasok kasi doon nyo makikita kung anong sinabi. Kasabihin nyo naman fake news. Maraming mag-comment na naman fake news ka. May video. Pasok natin si Franklin Drilon. There are those who say na it seems like the BICAM has become a little bit too powerful, that it's become the third chamber of Congress, not just the Congress, not just the Senate, but the BICAM as well. Kasi at a certain point, it's already making decisions outside of its original task of reconciling differences between the two chambers. I understand, for example, in the Senate rules, the tasking of the BICAM is only to reconcile conflicts and nothing else. But for example, in this year's budget, they moved huge amounts around that were not even touched on by either chamber in their approved bills. So, what do you think of that po? And well, as well, the BICAM naman talaga is only operating because it was created by the two chambers and nothing else. So, nobody sets the rules. Just as a matter of legal proposition, the BICAM action is valid because again, it's a political body. They are mandated to reconcile, and the Supreme Court has already ruled. This does not prevent them from having totally new provisions. That is not the fact that it was not in either the General Appropriations Bill passed by the House or the Senate does not pass them from incorporating that into the law. But having said that, I would like to put across the message that I think the president has lost control over his budget. For the last particularly the last 2 years, halos yung House of Congreso na lang, or particularly the House of Representatives, is the one running running the budget, and they have mangled the budget. You can no longer recognize it. Remember that the budget is a result, is an output of our economic managers. Remember that the public spending contributes to about 20 to 25% of our gross domestic product. Kaya po yung economic managers are tasked to craft the president's budget, what we call the National Expenditure Program. Pagdating po ng General Appropriations Bill, pagdating sa House, they mangle everything. The President has lost control over the budget process. And I urge the President, recover that control for the good of the country. Kaya, tingnan nyo, natanggal yung chairman dahil lang sa hindi na-discover ng Malacanang na talagang hindi na maintindihan, hindi na nila makilala yung ginawa ng economic managers. National Expenditure Program, it was mangled in Congress, and it has an effect. This has an effect on our lenders because they are looking at our deficit, and the deficit will balloon because of the funding of the projects which are not a part of the regular budget. So talagang masama ito. As I said, I will repeat, regardless of the legalities of what has happened, the most important thing is that the president has lost, that's the most unfortunate thing, the president has lost control over the budget. Kaya ngayon, nakikita mo, they're all scrambling kung saan-saan kinukunan ng mga pundo. Yung PDIC, 107 billion, yung PhilHealth. I don't know how I can't remember anymore. But this is evidence that, because the budget was bungled and the funds that were supposed to fund the programs necessary to move our economy, nawala na lahat Nilagay sa pork barrel. And here, really, in my view, it is unfortunate
that the president has lost control over his own economic program as pronounced in the General Appropriations Act. So, Senator, how might he be able to regain control? Sa tingin niyo, ano ang pwedeng remedyo dyan? Well, he can regain control by making sure that the releases are proper, because he has control over the release of the funds. Yes. To the extent it is still possible to, I do not know to what extent the president can again fund the deleted or unfunded regular programs. That's a question of computing how much it will cost. But the president should try to do that, realign. The power of the president to realign is recognized in the Constitution, and he has that power to realign the savings from the other items and place it, let's say, in education. He can realign items in the pork barrel budget and put it back to the computerization. He has that power. Just one thing. Alam mo, 24 na taon ako sa Senado, 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minanggol nila yung budget, kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. That's bad. And I hope they don't do it again. Na bungled ba yun? Ano bang ano niya? Na hindi manageable si Bongbong Marcos pagdating sa mga ganitong sistema sa gobyerno. Mukhang kanyang mga advisor doon sa may mga katulad na sinabi ni Ping Lacson na dito sa may problema. Kasi nga sinabi naman ni Ping Lacson na itong pinirmahan niya, hindi naman lahat makabisa niya lahat yun. Hindi niya maano sa ulo niya yun kung ano mga ini-insert doon. So yung mga sinasabi niya na nagtanggal siya ng mga budget doon, hindi yun ang kanilang hindi na yun gusto, kasi yung tinanggal na budget na vinito pala, wala yun. Parang yung pera na yun, kung meron lang pera, yun lang yun. Yun lang yun talaga. Kung walang pera, okay lang yung budget na yan. Kung walang project. Naka-standby lang yung project. May project na paano ba i-explain yan? Plano lang na mayroon silang project na gagawin pero walang pera, so ganun lang yun, na punduhan natin yan, pero walang pera, walang project. Plano lang na project. Ganun lang yun, pakasimple. Pagkano yan. So, vinito daw yun, na magkano yun, may 100 bilyon. So, pinagyabang yun. So, itong totoong budget na pinasok sa AKAP, ito yung totoong pera talagang malaki, na hindi vinito. Tapos, pinagbawasan itong sa DepEd, na ito yung dapat pinakamalaking pundo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ngayong taon na to, binago yan. Ang Department of Public Work and Highways, yun yung pinakamalaki. Pangalawa lang ho itong DepEd. Tapos para madaya nila, pinasok daw itong, di ba narinig nyo? Pinasok ang PNP Academy, mga eskwelahan na sa tungkol dito sa may pero hindi saklaw sa DepEd. Kasi ang Armed Forces ay yung sa may eskwelahan sa may Baguio, yung sa may academy doon, yung sa may sa mga pulis, yung kagaya dito sa may Cavite, hindi yan saklaw sa kaya doon nila dinaya. Dayaan na lang. So ganito kasama ang pamalakad ni Bongbong Marcos. Kaya ito si Drilon at saka si Ping Lacson, mukhang bukal na talaga sila dito sa problema nito. So kayong mga nandyan, taga-dipinsa nito ni Bongbong Marcos, timbangin nyo muna. Huwag kayong basta na lang dipinsa dito sa amon nyo na ni Bongbong Jr. na hindi naman talaga hindi naman talaga siya maganda mag-isip di kung may pumasok dito ngayon, nakapanood dito ng aking vlog na tungkol kay Marcos, na tirahin ko to siya, di pasensya ka. Kung mag-comment ka dyan, di alam ko naman kung sino yung pumapasok dito na ayaw dito sa mga sinasabi ko. Mga bungbong kayo. Pero huwag ka na pumasok sa mga nagbablog tungkol dito sa against sa mga Marcos.
Kagaya nitong YouTube channel na to, kasi sa nakikita ko ngayon, hindi talaga ako pwede na aanib dyan sa inyo kasi ang patakaran ng presidente na to ngayon, wasak talaga. Punit talaga ang mga Pilipino dito. Kaya nanghihinayang ako kung bakit si VP Sara Duterte hindi na lang tumakbo to ng presidente. Ngayon, talagang ito na. Tinitira na siya ng itong leche nitong administrasyon na to para hindi siya makatakbo itong 2028. Depende pa rin yan kung anong pwedeng magiging outcome nitong impeachment na ginagawa ng nasa Senado na ngayon. Sa kanila na ang bula, kaya abangan namin yan kung ano talaga. Kasi dito sa Kongreso, mayroon na nagbayaran daw dyan. Kasi yung mga congressman niya na mukhang pera. Tapos yung pera na pinaghati-hati nyo, pera na to ang bayan. Sabihin ko sa inyo, mga PI kayo lahat na pumirma doon sa impeachment na 200 plus. Mga PI kayo. Kasi pera ng taong bayan, kung ginastos nyo yan para sa taong bayan, siguro giginhawa pa. Wag naman yung para sa inyo lang yung nasa ano na yan. Nasa bulsa nyo lang napunta. Kaya malaking PI kayo na napumirma dyan para sa impeachment. Tapos may mga ano daw kayo, may mga project pahabol. Animal kayo, mga congressman kayo, manda kayo, may gaba din kayong matinding darating sa inyong lahat na pumirma, at ang pera na pinaggagasto nyo na pinagkukuha nyo na hindi nyo pera, sana isa yan sa magiging ibili nyo ng kabaong yan, mga lintik kayo, mga congressman kayo. Kung nakita nyo na yung dalawang dating senador na hindi nagustuhan itong gobyernong Marcos. Kaya itong gobyernong Marcos, pwede na lang sa inyo.